Hi guys! So today we're gonna talk about transition. So ang gusto nating sagutin na question today is there such a thing as a necessary transition in motherhood? So para masagot natin dyan, yan, we're gonna talk about yung mga personal experiences namin and sisimulan ni Ma'am Shi, Eunice. So ano ba yung current transitions natin ngayon and would you consider it as something na necessary or unnecessary? Why or why not? Thank you for that wonderful question. For me, Pakagaling talaga nito. Sino mama mo? Si Luz Biming the Ching. covered ang buong Pilipinas. Siguro yung current transition na naganap talaga is nagstay at home mom ulit ako. Ulit. Kasi yung firstborn ko, kasama ko naman kasi talaga siya. So, madalas, nasa bahay lang kami and nung time na yon freelance yung ginagawa ko. So, hindi ako sobrang matagal na nawawala sa house, ganyan. So, nasanay ako na ganun. Siya din nasanay yung anak ko. And then, nung dumating yung second child, si Kian, dun din ako nag-transition na mag-work, na nagkaroon ng opportunity. And that time, we prayed about it. My husband and I prayed about it and we also sought counsel. So, syempre, importante yun for us na meron kang, you have somebody to process it with. Kasi nga, it's a big decision. May dalawa na kaming anak. So, paano yung setup, arrangement, and both naman kami may peace. Yun, biggest transition din yun for me. Pero, through that transition, ang dami ko ding na-realize na nag-lead siya na yung current ay yung pag-alis ko din dun sa naging work ko na yon. Now, yung decision na yon is sobrang may peace lang din ulit ako. Kasi with the situation, ang daming kinonsider before kami nag-come up dun sa decision na yon. Pero, alam ko lang din at that time that it was also God na talaga nag-speak sa amin na ito na yung bagong direction. And sometimes, kapag pinadadaan ka sa mga ganong transition, parang minsan mapatanong ka, parang question lang na, Lord, talaga ba, ito yung gusto mong ipagawa sa amin? Kasi feeling ko parang saglit pa lang ako doon. Tapos, i-uproot mo ulit ako. Parang ang dami ulit mangyayari. But you know what? Through that, na bumalik ako sa pagiging stay-at-home mom. May peace kami. Masaya ako dun sa desisyon na yon and it's something na talagang masasabi kong answered prayer din siya for me. Kasi dun ko mas lalo ding na-realize kasi na-share ko kay Rich before nung bago ako mag-work nga. Sabi ko, feeling ko tapos na ako dun sa freelance era. And also, God is parang bringing me to a new season. Pero yung pala, pinadaan din ako ni Lord dun sa situation na yon na kailangan ko mag-work ulit to experience what it's like to really be a working mama. Kasi working mom naman ako, pero hindi siya kasi everyday na nawawala. So parang ang daming tinuro ni Lord. Tinuro niya sa heart ko na I have this, parang yung heart ko for other moms. Like, I'm very supportive kayo, di ba? Nag-work kayo. Supportive ako, go, go, mama. Kung yan ang para sa inyo, go, di ba? Pero parang nakita ko lang din yung heart ni Lord kung bakit niya ako inalaw, ma-experience din yun. Yun, all the more, mas naging compassionate ako, mas nagkaroon, umano lalo yung heart ko for the moms na, Lord, I really want to be an encouragement to other moms and mas maintindihan ko yung situation. Hindi ideal sa akin yung kumuha ng helper kasi naranasan ko growing up din na may helper. So parang sabi ko, gusto ko sana ako. Pero God allowed it to happen kasi meron siyang tinuturo din sa heart ko. First time ko dun sa second child na mag-formula, yung mga ganon, na okay lang naman sa akin, even before. Whatever works for you na tingin mong best sa'yo, mama, do it. Kasi it's your family. Pero at that moment, sabi ko, Lord, alam ko, may purpose to. Ba't mo inallow na ma-experience ko yun? That's why, siguro ganon, kasi for me, to minister to other moms, when you talk to other moms, talagang mas iintindihin mo yung situation, mas makikinig ka more than maging prescriptive yung advice na ibibigay mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Mas tinuro din sa akin at that time to really trust the Lord. So, yun yung mga bagay na natutunan ko dito sa current transition na sobrang mas lumalim. Lumalim siguro yung understanding mo sa mga bagay-bagay. Kasi alam mo naman yan, naririnig mo, pero iba kapag na-experience mo talaga. So sa tingin mo, necessary ba yung transition? Transition, yes, necessary siya for me. And at the same time,
na-stretch din talaga ako, yung faith ko. 'Di ba, I'm saying na, "Oh Lord, I trust you. Alam ko may grace ka." Pero dito mas lalo mong ma-experience yung kapit na kapit ka talaga sa grace ni Lord. Na parang, wow, Lord. Ano yung kapit na kapit? Ganto. Kung paano yung mga anak natin sa Oo, atin. ganon. Kapit na kapit. Clingy kung clingy. Lord, ganito talaga tayo. Kasi may moment talaga na, I remember this prayer, sabi niya sa akin, nung mommy na to, I pray na, Lord, kapag dumadating si Eunice sa moment ng life niya na ang kailangan lang niyang pagdesisyonan is yung day-to-day lang. Yung everyday lang. Kasi di ba sanay tayo, mom, aminin mo yan. Pag hindi mo nakikita yung future, nasa-stress ka na parang, wait, saan ba tayo? Yung mga ganyan. Pero minsan, God allows us to go through it kasi ang win mo doon, hindi lang naman yung answered prayer, pero yung relationship mo mismo kay Lord, mas nakikilala mo siya. Kapag ganito pala yung naging decision ko, kahit hindi yung isa, may grace ka pa rin. Actually, relate ako dun. Parang yung sinabi mo na, di ba tayong moms, parang gusto natin, alam na pag nag-transition ka, gusto mo alam mo na yung next. Ako naman, Sigurista. Oo. Iniisip mo kasi na ang daming, may mga buhay na nagre-realize sa'yo. Pwede ba, Lord, na unsure tayo? Paano yung mga anak ko, di ba? Parang ganyan. So, ako naman, yung current transition ko in relation to that is, since I graduated, ngayon lang ako nag-stop mag-work. As in, dire-diretso ako from one company to the next, to the next. Parang same transition, pero yung difference is that first time ko nga na magstay at home, tas first time ko ma-experience lahat ng to, and ngayon ko pa lang na-experience yung ang daming uncertain things. Lord, ano kaya yung next? So, matagal ba tong phase na stay at home talaga ako? Or like, gusto ko bang mag full-time work ulit? In this season, dun ko rin natututunan to just trust God na although maraming unsure sa akin personal for me, I just trust na God is sovereign. Ano na siya yung sinasabi ng mga nanay natin na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Si Lord hindi naman pabalik, pero alam mo yun, He has gone ahead of us. So, yung transition ko naman nga na to being a full-time mom is necessary siya for our family. Yung personality ng mga anak ko. Feeling ko, kailangan kong mag-spend ng more time with them this season. So, hindi naman sa sinasabi kong dapat pag ganun kabata yung mga anak nyo, dapat mag-spend time kayo. Kasi iba-iba rin yung mga kids natin, diba? Iba-iba sila mag-relate with their parents. So, ako lang, for now, yun yung nakikita ko. And yun din, naging challenge din kasi sa amin to look for a helper, reliable helper, diba? Parang, Lord, pagod na ako. Pwede nating i-topic Diba? yun Oo. no? Ako naman, hindi na siya as current, no, as you both. Kasi kailan ba ako nag-transition? Yung pinaka-recent transition ko was, yun nga, when I left the church para mag-corporate ulit. Kasi for the longest time, parang ilang years ba ako sa ministry? Almost 5 years din eh. Dami ko na nun naisip na parang dito na ako tatanda, this is what I will do. Parang resolved na ako dun sa fact na hindi na ako babalik ng corporate. It's either mag-freelance ako or tatanda ako sa ministry. Parang yun na yung goal ko. Pero sometime during the pandemic, parang may inimpress nga si Lord sa heart ko na labas ka ulit, gagamitin kita sa outside. So parang ako, ang tagal kong nag-disobey Outside world. actually. Outside world eh. No? Anong outside world? Ay, ni Sa Kuya. labas, oo. Evic pala ako. Oo. Text, choose your PBB housemate. Ayun, na-evict ako. In-evict ako ni Lord, hindi. Gusto niya akong gamitin elsewhere. Ang tagal ko nun, dinelay ko yun for a long time. Siguro 2 years din in the making bago talaga ako nag-jump. Kasi nga, comfortable na ako sa ministry. And you all know this naman na parang pag nasa ministry ka, parang you love doing kasi what you do. Kasi you're serving God eh. So, parang iniisip mo na parang pag umalis ako, yun yung naging battle ko actually, na parang pag lumabas ako ng ministry, baka hindi ko na ino-honor si God. Kasi ito dapat yung calling ko eh. Dapat nagsiserve ako sa Kanya, right? Pero, yun, nung finally nag-obey ako, ang dami kong fears actually. Kasi ang number one fear ko, naalala ko nun, parang sabi ko, kaya ko kayang mag-relate sa mga Gen Z. Kasi iba, oo, mga bata na itong magiging katrabaho ko. So, and
sa church setting kasi, when you're in the ministry, meron kayong common denominator. Kahit na ba anong age ka, married ka na, parang meron na kayong common entry point, pero ito, lalabas ka ulit, tapos makihalubilo ka sa mga bata. And you hear all these stories about Gen Z sa social media, parang, kaya ko ba yun? Parang natatakot talaga ako, natatakot ako mag-relate with Gen Zs. And then parang naging actually refreshing siya sa akin na experience kasi yung mga naging friends ko dun sa work na nilipatan ko. I joined the PR agency kasi right after I resigned from the ministry. Yung mga naka-work ko tsaka yung mga naging friends ko talaga dun were Gen Zs. And parang ang galing kasi pinarealize sa akin ni Lord na mali yan, yung mali yung mindset mo about Gen Zs na talagang doon ko na-realize na hindi lang talaga, kasi syempre may impression tayo na very opinionated sila, may pinaglalaban sila. Totoo, talagang meron silang parang they're born with an advocacy. Pero kasi naturally, ganun talaga silang tao. They love talking. Tsaka siguro dahil nga sa age of social media, parang they're given a platform to speak their minds, ganyan. So, na-appreciate ko. Sabi ko, ang galing kung hindi ako dumaan sa ganito. Hindi ko sila, hindi ko makikita na ganun pala. Ang daming tinuro sa akin ni Lord actually nung bumalik ako sa corporate na world. So ngayon, after that, kasi I left the PR agency to join brand side naman. So doon ako, corporate side ulit, corporate communication. So ang dami kong pinagdaanan actually, yun yung mga transitions ko kasi from one job to another. Tapos, yun nga parang stepping out into the real world again. Parang how can I be salt and light wherever I am, di ba? Kasi madaling maging salt and light kung nasa loob ka ng church, di ba? Kasi syempre, yun yung ginagawa mo. Pero ngayon, ito na yung totoo. Going back to the question na parang is there such a thing as necessary or unnecessary transition? Ako, naiisip ko doon, it's only unnecessary kung hindi yun will ni God for you. Yeah. Kasi parang feeling ko pag pinipilit mo something na parang magta-transition ako kasi parang feeling ko ito yung tama akong gawin. Unnecessary siya in a way na parang stress ka talaga. Kasi hindi yun will ni Lord for you eh. Parang mahihirapan ka talaga at a certain point, mabuburn out ka. Parang you will be with the wrong people. Pag si Lord kasi yung nag-set na, dito kita dadalhin, ayusin niya lahat. May favor. Oo, totoo. Tsaka yung sabi mo kanina, may peace. May peace talaga. Na ako may fears ako going out again. Kasi nga parang ano ba to, at this age, di ba? Hindi na ako bata. Parang nagta-transition Uy, bata ka ako. pa, Ate Pinky. Mukha lang. Age reveal. Age reveal. Ano? Ay, di pala natin sinabi. Oo nga. Wag na guys. Nasa loto pa naman. Oh, so okay lang. Loto. Wala na sa calendar eh. Pero anyway, so ayun parang pagka-will talaga ni Lord na mag-transition ka, whether it be sabihin niya mag-stay-at-home mom ka ulit for this season, gagawa siya ng way to make it really worth your while. Ano, marami kang matututunan during that transition. And kahit na ba mahirap, parang at peace ka. Alam mo, may ganun no? Papunta tayo ngayon, di ba? Siyempre, lahat tayo nag-transition na. Ano yung mga na-experience nyo? Ayan, challenges. Yung na-experience nyo ngayon na nagta-transition kayo, as working moms before, ngayon nagpo-full-time moms kayo. Ano yung mga challenge nyo? Ako, hindi ko pa ma-identify kung ano yung challenging. Na-enjoy ko pa lang siya this season. Although, kita ko yung difference dahil wala akong responsibility sa corporate or sa work. Parang gusto kong may ibang isipin. So, kaya natin naisip yung podcast. Tapos ginawan ko lang YouTube yung anak ko. Siguro parang wiring lang. More than the challenge, mas na-appreciate ko yung focusing on ano nga ba yung gift ni God for me. Nung nasa corporate kasi, or nasa work, ginagawa mo lang talaga ano yung parang gano'n, somehow like that. Ano yung kailangan to meet a specific objective. Pero ngayon, kita ko yung, ito nga pala yung dreams na meron ako. Hindi, tas mas nakikita ko rin how the kids are growing up, ganyan. Siguro dahil malaking factor nga yung being in the center of God's will. Pero for those na nakikinig sa atin na hindi nila alam na paano ba nalalaman yung will ni God, diba? Paano ba yung peace, diba? Pero siguro we can start siguro with ano ba yung okay for you, ano yung sa tingin mo mag-work for you and for your family. When we talk about peace din, hindi naman ibig sabihin walang challenge, diba? Baka kasi, alam mo yun, inisip mo, ay, ba't ang hirap nito? Feeling mo, baka Hindi hindi will. will ni God. Kasi ang challenging. Tsaka ikaw lang din talaga yung makakasagot nun. And yun nga so far, naging challenge ko yung before di ba? Kaya nga ako nag-decide.
Siguro kasi, yun nga, sa season ko din ngayon, answered prayer yun. Yung transition na nangyari sa amin. As a mom, ano ba ako? Am I a working mama na full-time? Or mama ako na to be with the kids? Kasi pag working mom, di naman ibig sabihin na tapos na yung pagiging nanay mo, di ba? Kahit naman nung nag-work ako, di ba, nag-work tayo, may grace sa Lord I mean, nanay pa din tayo, yun pa rin yung top priority. Pero, iba lang din yung wiring na binanggit mo kanina. Yung wiring ko talaga is, eto ko, pang stay-at-home mom ako. At the same time, blessing din kasi yung meron kang ginagawa. Kung meron pang opportunity na binibigay si Lord sa'yo tapos may gifting ka, why not use it? Kasi si Lord may kanya-kanyang tawag siya sa atin kung saan tayo. Na okay, Lord, alam ko yung oo-ohan ko, ano yung hihindian ko at this point. Right now, parang yung learnings ko mas madami compared sa challenge. Kasi yung challenge na nararanasan ko lang naman ngayon is continuous lang naman. Since hindi ako nag-stop mag-work, diba? So kung ano yung challenge na hinaharap ko as a mom, as a wife, nung nag-work pa ako sa ministry. Kasi it's full-time work. Pumapasok pa rin naman tayo. Even on weekends, diba, may pasok tayo before. So kung ano yung challenges na nararanasan ko noon, yun pa rin yung... Also, kasi dahil dun sa mga challenges na yun, mas natututo ako. And one of the learnings na meron ako during that transition was, yun nga kasi matagal na akong hindi ako nagdi-dream for myself. Kasi parang when you become a mom and a wife, parang it takes a backseat. Parang okay na yan, okay na ako kasi complete na ako kumbaga, di ba? Kasi you have a family. So may iniintindi ko na yung mga anak ko, iniintindi ko na yung asawa ko. So okay lang hindi na mag-dream. It's okay na, ito na lang for the rest of my life. Kasi parang kahit na ba wala akong trabaho, I'm satisfied where I am. Kasi meron ng work, meron ng, hindi pala work, meron ng family, may mga anak, di ba? Pero yun yung isang number one learning ko nung nag-transition ako na dapat nagde-dream pa rin tayo. Na it's okay for us to have our own ambitions as wives, as moms, na parang i-develop rin yung mga sarili natin kasi hindi pa tapos si Lord sa atin, di ba? In every season, baka tawagin ka talaga niya to transition to something else, di ba? He's calling you to do greater things somewhere else, di ba? So, yun yung na-realize ko na parang dapat hindi ako tumitigil mag-dream. Yun, na parang self-improvement din, kumbaga. Ayun. When it comes to challenges naman, yun nga, sabi ko, tuloy-tuloy lang. Pero I think the number one would be yung dealing with mom guilt. Ayan. I'm sure naramdaman niyo yan, no? Nasa Hashtag. Official hashtag na nga yun. Hashtag mom guilt. Ako, for a season, naging stay-at-home mom din ako. Pero katulad din ako ni Rach na after a while, siguro dahil yung wiring, parang hindi ako pang stay-at-home. Kasi after a while, naghanap ako ng freelance work. Ako, balik lang ako dun sa dreams. Parang yun kasi yung, siguro hindi siya masyadong napag-uusapan. Pag naging nanay ka na laging, uy, kamusta yung anak mo? Or, di ba? Hindi mo lang yung, anong gusto mong gawin in life? Di ba? Parang laging anong gustong gawin ng family mo, ganyan. Saan mag-aaral si ganyan. Meron kasi akong nabasa na book na parang, sinasabi doon na when you're a mom and you're actually doing what you're supposed to do, what you enjoy doing, your kid, it will also affect your kids, di ba? Parang pag nakikita nila na nag-e-enjoy ka sa, kunwari, you love writing, nakikita nila nag-e-enjoy ka, nagsusulat palagi, ganyan, it will also affect them positively. Alam mo yun, something that they look up to sa'yo as a mom na, yung mommy ko, she never stopped dreaming, she never stopped pursuing what she really want to pursue. So, di ba mga nakikita natin sa teleserye, yung mga mami, give up ko lahat. Yung mga pangarap ko, parang, pag iniisip ko nga, oo nga, anong effect nun sa anak nila? Hearing that. Pinigilan ko yung pag-succeed ng mommy ko. Yun din, siguro yun yung beauty of pursuing what you really want to pursue. Agree ako dun sa sinabi niya na ano yung calling mo? Kahit anong piliin mo mahirap. Pero pag alam mo, sure ka, dun sa calling na yon, kahit mahirap, may joy, yun, gagawin mo yung out of joy, out of love. Parang ganon. Parang gets ko yung sinasabi niya kanina na, oo nga, no, na-remind din ako nun ngayon.
Tsaka yung coming from that, no? I think yun yung nagiging number one na rason kung bakit, kunwari, may dreams ka for yourself, tapos papasa mo sa anak. Ay, may regret ako, hindi ko ginawa. So, anak ko na lang yung gagawa niyan. So, ipipilit mo, paano ko hindi gifting ng anak Hala, mo? nasabi diba? ko yun kay Choni. Sabi ko, anak, mag-singer ka. Mukha namang gusto ni Choni. Gusto naman niya. Actually, ako gusto ko talaga maging singer. Pero natawa silang Teka, lahat. natawa Hindi ako. ako magugustuhan namin. Gumanon pa no? Pero buti na lang napapangasawa ko ng magaling kumanta. Yeah. So, hindi malayo na yung mga Anak So, hindi mo. ko sila pipilitin kasi mukha namang natural gifting nila yun, no? Ayun. Tsaka ang galing din kasi naalala ko rin yung sinasabi mo kanina, Eunice, no? Sa older generation. Kasi nakita ko rin sa mom ko before. My mom, wala siya masyado nakakausap. Parang, hindi kasi ata uso before Hindi na, pa open. oo, no? Hindi talaga nagsisik ng other people na same season or same na life stage na hingi ng advice, ganyan. Buti nga ngayon kasi talagang there are people na you can walk with, na journey with. So, ayun lang. Sa henerasyon na ngayon, open na. Tapos we talk about these things. So parang, nagkakaroon din tayo na parang God is also teaching us to be more understanding of our moms. Kasi, Na-appreciate. naalala ko kasi sabi ng mommy ko nga sa akin, buti ka nga ngayon may nakakausap ka. Kasi dati wala akong ganyan. Kaya parang happy siya na meron akong napapag-open upan na other moms. Mas naiintindihan mo din lalo na kahit alam ko naman, may mga bagay na nagawa yung mga parents natin na hindi tayo, alam mo, maganda to sa other episode pero hindi naman natin yun parang ini-invalidate yung feelings natin or what. Mas naiintindihan ko na, nga, kasi si mommy wala siyang ganito before. Kaya may mga decisions or may mga nasasabi siya, parang, wait, hindi tumatama dun sa gusto kong mangyari, di ba? So, yeah. Yun lang naman. Ikaw, ano yung ad mo? Yun na. So, yun yung gusto ko sabihin na parang, parang talking about it, parang I feel for our moms na, oo, diba? Grabe pala talaga yung hirap na pinagdaanan nila, na thinking na wala talaga silang kasama, hindi talaga uso yung community before. So, tas parang hindi mo alam talaga saan ka lalapit. So, ngayon, parang siguro mas na-appreciate lang din, mas na-appreciate ko rin yung yung mommy ko, first and foremost. So, and I'm sure, a lot of us na moms na new generation, as we go through this mom journey, mas lalo nating nakikita na talagang grabe yung sacrifices ng moms natin and ng parents, pati ng dads natin. Siguro yung transition, ikaw lang yung makakasagot if that transition is necessary or unnecessary for you. Parang, sure, there are a lot of people na maraming pwedeng sabihin about it, na ba't kaya siya nag-transition to that, ganyan. Pero at the end of the day, it's between you and God nga. And as long as you know na this is what you have to do this season, okay ka na. Embrace it. Tama. Grabe naman, mga moms. Biglang naging magandang buhay. So, in relation to this, ano bang next nating pag-uusapan? And so, our next episode will talk about dealing with mom guilt. Ayan. So, at some point, kahit di ka nagtatrabaho, kahit nasa bahay ka lang, I'm sure na-experience nyo yan, di ba? Tayong lahat na-experience natin yan. So, ano nga ba yung mom guilt? Yan. Sa next episode, abangan. Exciting. Ayan. Mga moms, parang paiyak na tayo kanina. Oo Pero nga hindi siya hindi buti siya na lang, tumulo. no? Buti na lang tinigil na natin yung mga about moms. Naging emotional ako pagka Oo. pinag-usapan. Ayan, so mga moms, i-end na natin. Paano, ang ating paano natin ito episode. tatapusin, ma? Again, this is Rachel. This is Eunice, And this is Pinky, and this is the Mama Mo Podcast.